May Discord group na ang Dangerville. Sumali at makipagkwentuhan tungkol sa Godzilla releases, balita, sining, laro, at iba pa kasama ang daan-daang miyembro. O huwag na lang, sayang mo. Nasa description ang link. May chance kayang mapasama si Violante sa Monsterverse? Ngayon, meron tayong pinakamagandang tingin kung ano ang itsura niyan sa Godzilla X Kong Supernova. Maligayang pag-uwi, mga residente. Ako si Alistair Vec, ang inyong alkalde. Pag-uusapan natin ngayon ang pinakamalaking Christmas tree, si Violante. Sa pagdaan ng mga taon, dumami ang tagahanga niya bilang isa sa pinakamahusay na halimaw sa Godzilla franchise. Dahil sa kanyang malungkot na kwento, laki at kakaibang disenyo, agad siyang naging isa sa pinakahinihiling na kaiju ng mga tagahanga sa Monsterverse. Habang umuusad ang pelikula at nadadagdagan ang nalalaman natin sa kwento, mas tumataas ang tsansang lumabas ang iba't ibang klasikong halimaw. Sa Supernova, malamang na makatagpo tayo ng nilalang mula sa ibang planeta, kaya tumaas ang posibilidad ng paglikha ng kalabang kaiju. Pero paano nga ba gagana ang malaking, mabagsik at berdeng kaiju na ito sa Godzilla X Kong Supernova? O sige, ipapaliwanag namin ito sa inyo ngayon. Pero syempre, mag-subscribe kayo at tapakan ang notification button at ano ba meron sa 68 sa inyo na hindi pa nakasubscribe? Gawin nyo na. Bawat subscription ay parang regalo kay Godzilla ngayong Pasko. Dahil napag-usapan na si Violante dati, hindi ko na palalawigin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Para sa hindi nakapanood ng mga video, narito ang mabilis na buod tungkol sa kanya. Ang pinagmulan ni Violante ay isa sa pinakamalungkot sa alamat ni Godzilla. Ipinanganak siya mula sa dalamhati ni Dr. Shirigami, isang genetisista na ang anak na si Erika ay napatay sa isang pambobomba ng mga terorista. Dahil sa matinding pagnanais ni Shirigami na mapanatili ang bahagi ng anak niyang si Erika, ineksperimento niya ang DNA nito sa rosas. Nang idagdag ang mga selula ni Godzilla sa hindi matatag na timpla, nabuo si Violante, isang kakaibang nilalang na kalahating halaman, bahagi ng tao at bahagi ni Godzilla. Hindi lang halimaw si Violante, kundi simbolo ng epekto ng pakikialam ng tao sa kalikasan at agham dahil sa dalamhati. Patuloy siyang lumalaban sa mundo, dala pa rin ang alaala ni Erika. Kaya masasabi nating si Violante ang may isa sa pinakamalungkot na kwento sa lahat ng halimaw sa Godzilla. Pero ano kaya ang itsura niya sa Godzilla X? Kung paano kaya gagana ang disenyo niya sa Monsterverse? Salamat kay Sango, ang creature designer. Mayroon tayong magandang ideya kung ano ang magiging itsura niya kung idagdag siya sa serye at nakakatakot ang itsura niya. Pero malinaw pa rin na siya pa rin ang klasikong Violante na kilala at mahal natin. Maliban na lang ngayon, gamit ang 3D modeling software na gawa ng artist na maipakita ng maayos na may DNA siya ni Godzilla sa pinakaugat ng kanyang pagkatao. Marami siyang matutulis na ngipin, pangil, ngusong parang buwaya, at maliwanag na dilaw na matang gaya ng kay Godzilla sa Monsterverse na tumitig sa biktima at umaabot hanggang likod. Ang dorsal plate ni Godzilla ay naging daan-daang matutulis na dahon na nagsasalubong at nagsisilbing depensa laban sa kalaban. Gusto kong isipin na kaya niyang pasabugin ang mga ito na parang malaking granada ng shrapnel na tumutusok sa mga Titan sa paligid at malubhang nasusugatan ang mga ito. Ang mga braso niya ay may mga sanga na mas makapal kaysa sa orihinal na disenyo. Nagbibigay ng impresyon na kaya niyang buhatin at ihagis kahit pinakamalalaking kalaban, kaya malaki ang kalamangan niya sa laban. At sa ibaba, sa halip na ilang mga binti na parang sanga ng puno, mayroon na tayong daan-daang mga ugat na tila gumagapang sa lupa at kumakapit sa lupa upang matibay na maangkla ito sa ilalim. Na parang makatotohanang paraan para sa isang halimaw na halaman na igalaw ang sarili nito sa paligid ng kapaligiran. Ibig sabihin, hindi gagalaw ang Titan na ito. Kung susubukan mong atakihin siya, hindi siya gagalaw dahil parang nakakabit talaga siya sa lupa sa ilalim. Kamangha-mangha ang disenyo at ito rin mismo ang naiisip kong itsura ni Violante sa Monsterverse. Gumawa rin si Sango ng kamangha-manghang disenyo ng Space Godzilla. At kung hindi siya magmumukhang ganito sa Supernova, mabibigo ako. Kung gusto mong makita ang mga disenyo, may link sa description. Pero ang disenyo ay isa lang sa mga mahalagang bahagi ng puzzle pagdating sa paglabas ng mga Titan na ito. Dahil paano naman ang kanyang pinagmulan? Paano siya maisasalin sa Monsterverse? Anong mga aspeto ang kailangang manatili
para masabing siya pa rin si Violante. Di ko inakala na gagawin ng Monsterverse ang paggamit ng DNA ng tao at Godzilla para muling buhayin ang anak niyang babae. Bagamat naging epektibo ito sa Heisei na pelikula, hindi ito nababagay sa legendary na serye. Alam natin na magkakaroon ng mga alien sa supernova, malamang sa anyo ng Space Godzilla. Pero paano kung ang legendary Space Godzilla ay maging bahagi rin ng paglikha kay Violante? May teorya na ang supernova ay sanhi ng asteroid na bumagsak mula sa kalawakan, na isang self-replicating alien device na ginagaya ang pinakamakapangyarihang halimaw sa mundo. At syempre, siya ang hari ng mga halimaw. Nagresulta ito sa isang baluktot na kopya ni Godzilla, kung saan hindi nito nakuha ng tama ang pagkopya, at nahalo pa ito sa mga hollow earth crystals sa proseso. Paano kung ang parehong kwento na iyon ay magdulot din ng isang kopya ni Godzilla? Dahil hindi ito perpektong nilikha, nagsanib ito sa mga halaman. Kaya nagkaroon tayo ng nakakatakot na kalahating Godzilla, kalahating halaman na kopya, na sumasalalim sa planeta at nagdudulot ng takot sa mga lungsod sa mundo. Ito ay magiging ibang paliwanag para maipasok si Violante sa Monsterverse, pero maaari itong gumana dahil ginagamit pa rin nito ang DNA ni Godzilla sa proseso. Magkakaroon tayo ng makapangyarihang halamang kilala at mahal natin. Pero sa tingin mo, paano kaya gagana si Violante sa Monsterverse? Pwede pa rin ba siyang gumana gamit ang orihinal niyang malungkot na kwento? Ipaalam niyo sa amin sa comment section sa ibaba. Tinanong namin kayo sa Twitter kung paano sa tingin ninyo gagana si Violante sa Monsterverse. At nagbigay kayo ng magagandang sagot, ang ilan dito ay mas maganda pa kaysa sa akin. Kung gusto ninyong magkaroon ng pagkakataon na ma-feature sa isang video sa pamamagitan ng mga tanong na ganito, i-follow nyo kami sa Dangerville at abangan ang mga ito. Kaya sabi ni Damon na pwedeng gumana si Violante na may hollow earth na pinagmulan, at sang-ayon ako doon. Gusto ko ang ideya na si Violante ay isang napakalaking hollow earth titan na hindi pa natutuklasan. Isang bagay na nakakaapekto sa mga halaman sa malawak na lugar tulad ng bawat puno sa gubat ay bahagi ni Violante na matagal nang natutulog. Oo, sa ngayon, hindi gagana ang pinagmulan ni Toho sa Monsterverse. Hindi naman ito masama, hindi lang talaga ito naihanda pa. Magandang punto ang binanggit ni Tilt dahil kaka-announce lang ng legendary ng bagong Monarch spin-off na magaganap noong panahon ng Cold War. Kung si Violante ay genetically altered na titan na ginawang sandata, magiging reflection ito ng nuclear devastation at arms race ng Cold War. Maaaring hindi ito paghahanda para sa supernova, pero posibleng ito ang hinaharap ng Monsterverse. Gusto ni Connor Garrett na manatili ang serye sa malungkot niyang nakaraan na maaaring gumana. At naaalala ko tuloy yung pink goo na ipinakilala sa bagong imperyo at pinalalawak pa sa mga comics. Mukhang mahalaga ito para sa hinaharap ng serye at maaaring gamitin para lumikha ng mga bagong titan. Kaya siguro ginagamit ito sa isang halaman para likhain si Violante. Pero malulungkot talaga ako kung si Gia ay mamutate. Binigyan na siya ng masayang katapusan, kaya hayaan na lang siyang maging mutant. Ayon kay Slayer, pwedeng likhain si Violante mula sa kalawakan. Cosmic at radyoaktibo ang dugo ni Godzilla. Maaaring magsimula ang DNA ng isang proseso ng ebolusyon na lilikha kay Violante, na maaaring maging astig at magpapaliwanag kung bakit may DNA ito ni Godzilla sa kanyang pinagmulan. Pwede itong gumana para sa supernova na lalabas pa sa 2030 Diyos ko, ang tagal pa nun. Sinabi ni Goku na maaaring si Violante ay isang nilalang sa Skull Island mula sa mga buwaya, kaya siya may katangiang reptiliano tulad ni Godzilla. Posibleng mangyari ito sa Monarch Legacy of Monsters Season 2 dahil inaasahang doon magaganap ang malaking bahagi ng season. Paano mo gustong ilarawan si Violante sa susunod na Godzilla x Kong na pelikula? Sabihin sa amin sa comments. Mag-subscribe at itap ang notification button para maging residente ng Dangerville at bigyan kami ng malaking thumbs up na kasing laki ni Kong. Sana nagkaroon kayo ng isang masayang Pasko, maligayang bakasyon at magandang bagong taon. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo, mga residente, sa susunod.